Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Pebrero 18, 2016. At siyempre pa makakaagapay po natin ang ating People's Television Channel 4 sa pamagitan ni Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, good morning! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo Sete. My co-anchor lady na sa tuwing mag-i-smile, lumalabas ang kanyang kambal na dimple. Miss Zarina Luzuegro. Zar, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na tunghayan at pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptv.ph at www.ptvnews.ph. Maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At mag-text na rin po kayo sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga napapanahong maiinit na usaping nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang napapanahong pakikipagtalakayan natin sa ating hapag ng talastasan. Yan po ang kabuuan ng ating Thursday edition at para sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan, kami po ay masusubaybayan at mapapakinggan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At worldwide naman sa pamagitan ng audio streaming. At para naman po sa ating mga texters, viewers, listeners, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses sa inyong mga mensahe. In fairness, baka hindi po mabasa ni Zarina ang walang pangalan at address. And please keep it short and simple. Again, a beautiful Thursday morning, Zarina. Good morning ka, Francis. At ako'y inip ng pakawalan kagad yung magandang balita na inaabangan ng 1.4 million government workers. Pero bago yan, ang atin munang Words of Wisdom for today. Narito na po ang ating Words of Wisdom ngayong umaga. Appreciate every day that you're alive because being alive is a luxury that many don't get to experience for long. Sa Tagalog po, pahalagahan ng bawat araw na ikay buhay dahil ang mabuhay ay isang kayamanan na hindi po nararanasan ng karamihan ng matagal. Totoo yan. Pero alam mo, kaya nga sinabi ko napakasarap ng mabuhay. Yung iba naman nang dahil lamang sa ganitong maliliit na bagay, nagbigti, nagpakamatay. Nakakalungkot yun, Zarina, no? Yes, tama yun, Francis. Hindi yan ang sagot Kung ikaw man ay nabigo sa pag-ibig, abay, magbibigti ka ba? Kung ikaw ay hindi nakatapos ng pag-aaral, magbibigti ka ba? Kung ikaw ay hindi siniputan ng iyong boyfriend, kadate, tatalong ka ba sa fifth floor ng mga gusali o ng mga malls? Abay, naku, napaka-unreasonable na iyan ang iisipin mo. The least na maiisip mo sa buhay mo. Yes. Ka Francis, alam mo, temporary lang to ibinigay ng poong may kapal sa atin. So bakit hindi pa natin to buhayin, mahalin? Ayan. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. So bakit hindi pa natin sagarin? You will only pass this way but once. Yeah. Yes, ang galing Nakita mo na. Yan
footprints in the sand. Oh, kita mo na. Meron din ako Footprints in the meron sand. din akong mga ganyang mga So sa'yo ganon, sa mga kabataan, YOLO, di ba sabi nila? Ayun, oo. Hindi, totoo yan, ano? Yan hiram na buhay, sabi mo nga. At dapat atin namang pahalaga. Pahalagahan talaga. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At nako, yung sinasabi ko sa yung magandang balita, nagmula pa sa Estados Unidos. Ka Francis. Doon sa talumpati ng ating Pangulong Pinoy sa kanyang pagdalo sa US ASEAN Summit, binanggit na niya ron. Yung pinakahihintay ng 1.4 government workers, pipirmahan na raw niya pagbalik niya dito sa bansa. And babalik na. Matatapos na yung summit na yan. Pagbalik niya rito, pipirmahan na niya at meron lang katiting na bahagi na inaayos doon. At retroactive January 1st, matatanggap na yung first tranche Yun na nga yung sinasabi natin, Ka SSL4. Francis, na kahit kailan man siya mapatupad o na pirmahan, epektibo to simula po ng buwan ng Enero. Kaya congratulations sa ating Okay. mga government employees. Wala ba kayong mga kamay? Yan ang nga. pinakahihintay ninyo. Eto na. To be exact, Ka Francis, sa Friday, matatapos yung US ASEAN Summit. Friday, uuwi si Pangulo Aquino. So maaari, sabi niya mismo, Friday, pipirmahan na niya. At yan akagyat na ika nga maipatutupad dahil may budget na yan. Walang problema sa budget. Nandoon na yung 57 billion pesos na appropriated na para sa first tranche. First tranche ng SSL4. First tranche. So, ibig sabihin, sa buong taon po yun, Ayan, ng sa buong taon na ito, 2016. matatanggap nyo na mga salary differentials ninyo. O bakit malungkot kayo? Malungkot pa din. Hindi. Dito sa Salary Standardization Law 4, hindi po kasama dito ang mga GOCCs. Hindi po kasama yung mga government-owned and controlled corporation, government-controlled corporation. Hindi po, dahil may sarili kayong charter. Ito po yung mga national government offices at local. Yun ang makatatanggap. Kaya, tama lang, malungkot nga kayo. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa 8 minutos. 28 segundos na makalipas ang alas 6. Puntahan na natin si Mr. Audrey Goriseta ng People's Television para sa unang bulusok ng ating mga balita. Pero bago yan, Ka Francis, narito muna ang ating mga headlines hatid ni Emil Carrion. Una-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Bansang China nagpadala umano ng surface-to-air missile sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Seas kasabay ng ASEAN-US Summit sa California. Pangulong Aquino, posibleng malagdaan na ang executive order para sa dagdag na sahod ng mga government employees sa kanyang pagdating sa Pilipinas. At Development Bank sa Pilipinas nakatakdang magbukas ng loan facility para sa vocational students. Siksik at mainit ang mga balita kasabay na inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpadala ng surface-to-air missiles ang China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kasabay ng US-ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa California, USA. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, meron silang first-hand intelligence information na nagkumpirma sa presensya ng missile batteries sa pinag-aagawang isla ng China. Bago pa man ang sinasabing missile development ng China, nanawagan si US President Barack Obama sa ASEAN-US Summit hinggil sa pagtigil sana ng militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Balita mo kami, Rocky Ignacio. Pinapaberipika ni Pangulo Aquino sa security cluster ang report ng pagpapadala umano ng China ng missile sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Sa panayam ng media sa Los Angeles, iginit ng Pangulo na hindi magkokomento ang Pilipinas kung hindi pa malinaw at tiyak ang naturang report. Well, yung una siguro, alam mo, hindi tayo nagre-react ng wala tayong tanga ng fact. Di ba? So, kasama natin ang kalihim ng Tangulong Secretary of National Defense na kasalukuyan ay pinapaverify itong report na to. At pagkatapos, syempre, nagpupulong na rin yung mga membro ng security cluster para i-assess to. Bukas na rin pauwi na tayo. Bago tayo makauwi, siguro maabisuhan na tayo kung na-prove or na-disprove yung presence itong missiles na to.
Lumutang ang report sa harap ng pagdaraos ng Special ASEAN-US Summit kung saan nagkasundo ang mga leader na resolbahin sa mapayapang paraan ang territorial dispute alinsunod sa itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pati na rin ang hindi dapat pag-iral ng militarisasyon na paggamit ng puwersa sa contested area. Pero giit ng Pangulo, ipinaliwanag ni US President Barack Obama na hindi naman ginawa ang Special Summit para sirain ng China. So, sabi niya, hindi naman itong summit na ito hindi nakatuto para putsain ang China. Pero iulit lang na meron talagang, hindi ba ito magandang dapat mangyari? Meron tuntunin tayo lahat na idaan natin sa mapayapang pagsasaayos kung ano man na sigalot na ating hinaharap. At dapat nga ito na binabase doon sa mga batas na pinagkasunduan ng mga lahat. Kinilala naman ni Pangulo Aquino ang mahalagang pagtingin ni Obama sa kahalagahan ng ASEAN. Bagamat nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap, kalimitang pinag-usapan ay ang plano sa pagtatapos ng kanilang termino. Dumating na kami siguro sa punto ng relasyon na nagkakaintindihan na kami. Pag inulit mo pa, parang not necessary. So, sa totoo lang, yung mga times na nagkausap kami, hindi naging related topic. For instance, yung huli kong binanggit sa kanya, sa Agosto, susulata kita kung ano ang buhay ng kalayaan. O pagiging normal na mamamayan. Sabi niya, hintayin ko yan. Isa yun sa discussion. Nagkaroon rin isang fora, ganun rin. No? Parang siya nagtanong naman, ano plano mo, pagbaba mo? O yung on the side, meron dito, sabi niya, di ka ba natutuwa, may eleksyon, di ka kasali. Sabi ko, palagay ko pareho mo. yung nandun ang, yung mga discussion. So, tapos nagre-revolve doon. Tapos siyempre, naman 10 bansa kailangan niya kausapin. Doon tayo maliwanag na. O, nagkakaintindihan na sa maraming bagay. So, pwede lang magpunta sa ibang topics. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, California. Kaugnay ng development ng balitang yan, isang mapayapang resolusyon ang pinagtibay sa pagtatapos ng US-ASEAN Summit kaugnay sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Hinikayat ni Pangulo Aquino ang international community at China na respeto ang rule of law sa pamagitan ng pagsunod sa magiging desisyon ng UN Arbitral sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo sa ASEAN-US Summit na sumentro sa protecting peace, prosperity and security in the Asia-Pacific sa Sunnylands, Rancho Mirage, California. Firm adherence to a rules-based regional and international order that upholds and protects the rights and privileges of all states. A shared commitment to a peaceful resolution of disputes, including full respect for legal and diplomatic processes, without resorting to the threat or use of force in accordance with the universally recognized principles of international law and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Shared commitment to maintain peace, security, and stability in the region, ensuring maritime security and safety, including the rights of freedom of navigation and overflight and other lawful uses of the sea, and unimpeded lawful maritime commerce as described in the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, as well as non-militarization and self-restraint in the conduct of activities. Point 14 talks about shared commitment to strengthen people-to-people connectivity through programs that engage ASEAN and American citizens, particularly young people, and that promote opportunities for all our peoples, particularly the most vulnerable, to fulfill the vision of a single ASEAN community. Sa pagtatapos ng Special Summit, pinagtibay ng ASEAN leaders at Amerika ang mapayapang resolusyon sa usapin ng territorial dispute kasabay ng pagkilala sa itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kabilang ito sa 17 hakbang na napagkasunduan sa katatapos ng Special ASEAN-US Summit sa Sunnylands at partikular na sinulong ni Pangulo Aquino sa naturang pulong. Nakapalaw pa rin dito ang pag-iwas sa anumang banta o paggamit ng puwersa sa usapin ng agawan ng teritoryo. Nauna nang binigyan
Binigyang diin ng Pangulo sa dinaos ng working dinner ang kahalagahan ng pag-iral ng rule of law sa usapin. Nagkaisa rin ang mga leaders at Amerika na walang dapat militarisasyon sa lugar kasabay ng pag-iral pa ng freedom of navigation at overflight. Nagpahayag na rin ang pagkabahala ang iba pang ASEAN leaders sa militarisasyon ng China sa South China Sea na nakakaapekto sa freedom of navigation at overflight. Bukod sa usapin ng teritoryo, nagkasundo rin ang mga leaders na palakasin pa ang mga hakbang para labanan ang terorismo. Sa harap na rin ito ng panibagong hamon ng karahasan at dala ng ISIS. Dapat rin manatili ang malakas na demokrasya at respeto sa karapatang pantao sa rehiyon. Hindi rin pinagsantabi sa summit ang pagtugon para maiwasan ang panganib na dala ng climate change. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang tinatawag na climate change taker. Sa kabila ng mga kahandaan sa banta sa seguridad at kapaligiran, tiniyak rin sa summit ang commitment ng lahat ng palakasin ang mekanismo sa pagtamo ng malagong ekonomiya sa rehiyon. Kasunod na rin ito ng paglulunsad ng ASEAN Community sa ginanap na ASEAN Leaders Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ang huling ASEAN Summit na dinaluhan ni Pangulo Aquino kaya nais niyang matiyak ang commitment ng Estados Unidos para isulong ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, California. Samantala, iginiit ni Foreign Affairs spokesperson, Assistant Secretary Charles Jose, na mahalagang mapaigting ang soberanya ng Pilipinas kaugnay sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Balita mo kami, Jonathan Lianes. Mahalagang may parating sa kaalaman ng mga mamamayang Pilipino ang kahalagahan ng West Philippine Sea, partikular na sa hanay ng seguridad at ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang lehitimong jurisdiksyon at pagbunay-ari ng Pilipinas sa mga islang sumasailalim dito. Ito ang sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose sa isinagawang Cordillera Regional Multi-Sectoral Forum dito sa University of the Cordillera sa lungsod ng Baguio, kasabay sa paliwanag na batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, kinakilala ang karapatan ng mga coastal states gaya ng Pilipinas at China sa 12 milyang pandagat na territorial sea, ang 24 milyang contiguous zone at ang 2 milyang exclusive economic zone, kabilang na ang continental shelf mula sa baybayin. Aabot niya sa 80% ng karagatan ng Pilipinas ang mawawala sakaling angkinin nito ng China sa pamamagitan ng ipinapakita nitong agresibong hakbangin. Ipinalam niya sa ang karapatang pansoberenya ng Pilipinas na galugarin, pakinabangan, pangalagaan at pamahalaan ang mga likas na yamang makikita dito gaya ng isda, corals at maging ang mga gas at oil reserves. Sa kasalukuyan, nakasailalim na sa Compulsory Dispute Settlement Mechanism ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa hinggil sa kanilang maritime claims batay na rin sa isinasaad ng UNCLOS. Iniulat ng tagapagsalita ng DFA na umabot sa 90% bilang ng mga bansa ang sumusuporta sa isinasagawang peaceful settlement na nakabase sa rule of law. Iginit din ni Assistant Secretary Jose ang kahalagahan ng patuloy na legal na pag-angkin ng Pilipinas sa mga islang dapat lamang ay pag-aari nito. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Lianes. Muling pinaalalahanan ng liderato ng Philippine National Police ang mga otoridad na dapat na manatiling non-partisan, lalo na ngayong panahon na ng halalan. Para mapanatiling walang kinikilingan at mamintenang non-partisan ng mga pulis ngayong eleksyon, nagsagawa ng rigodon ang PNP sa mga nagsilbing security escort ng ilan sa mga politiko, lalo na kung sila ay kandidato sa eleksyon sa Mayo. Ang aming position noon pa naman is ang Philippine National Police is a non-partisan, apolitical, and professional organization. Ayaw namin mabahiran ng perception na kami kumikiling kahit kanino man. So ito siguro ang panuntunan na dapat ay lahat kami, pati ang pulis, lahat na rin ng mga kasamahan namin na may pakita na mawala yung perception na yon through overt acts. At yun nga ang pinapakita namin. Kaya nga bago pa lang magsimula ang eleksyon, meron na tayong tinatawag na limited rotation of personnel. Yung mga sumobrang mga tenures doon. At the same time, yung mga may kandidato, ang mga kamag-anak ng pulis, ay niro-rotate natin. But sabi nga, limited rotation yun because ibabalik din sila just in case. And kung meron pa mga perceived na mga pulis na sumusupport sa ibang kandidato, is iniikot din natin. Ito yung mga paraan, steps and measures ng PNP na may pakita na kami ay non-partisan.
At yan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 20 minutos na 44 segundos makalipas ang alas 6 ang unang aparador ng ating message center, Zarina. Ito po. Good morning po, Sir Ma'am. Happy viewing lang po kay Mali Haboneni, Nanette Espinosa, Nursing Delgado, Pauline Palagar mula kay Eli Hentalian ng Calbayog City, Samar. Oy. Good morning po ka Francis Guapo, Zarina Ganda. Thank Greet po you. namin happy birthday si Reynalyn Tambong Bonifacio at ang taga Barbie Salon coming from Daddy Eli and Mamo Mila ng San Luis, Pampanga. Ayan. Malakal pong salamat. Oh, dakal na salamat. Hello po, very good morning. Binabati ko po ang lahat at si Crush din po. Ayun, mula kay Angelica Dava ng Kamsur. Sino kaya crush niya? Aba, okay. Samantala, mula kay Judy Ann ng Loay, Bohol. Good morning po, sir at ma'am. Pakipaliwanag po kung ano po ang hindi nagustuhan o nagugustuhan ni Pinoy ukol sa bonus feature ng SSL. Hindi po kasi malinaw ang boses. Maraming salamat po, sir at ma'am. O, yun ang gusto niyang malaman, yung area ng pagbibigay ng bonus na nakapaloob doon sa pipirmahan niya. Di balik ka, Francis, ang iniiwasan ni Pangulo Aquino ay yung magkaroon ng questionabling parang parte doon sa pipirma niyang EO. Di balik, binalik niya po ito kay Executive Secretary Paquito Ochoa at kay Budget Secretary Butch Abad dahil gusto niyang linawin yung sa performance-based bonus at performance enhancement incentives. Ayun. Parehong Dahil baka performance magdoble-doble. Mahirap nga naman, mako-question na naman. Okay. Good day, Sir Francis. Natutuwa po ako kapag tumatawa si Madam Zarina. Tingin ko mabait siya at swerte ang mister niya. Thanks po at mabuhay po kayo. God bless, Virgil ng Cagayan de Oro City. Very much single. Very much available. Pero not negotiable. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 22 minutos. 40 segundos makalipas ang alas 6. At narito na ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Cebu Radio ng Bayan kasama si Annabel Lagrosas. Maayong buntag na aga, Annabel. Konektado ka. Maayong buntag. 32 mga syudad at munisipalidad sa Central Visayas Region ang nasa listahan ng kapulisan bilang hotspots o may previous incident ng intense political rivalry. Ayon kay Police Regional Office 7 Director, Chief Superintendent Manuel Gairlan, na ang nasabing listahan ay inisyal pa lamang at ang final list nito ay i-release ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni Gairlan na ipinag-utos niya ang paglalagay ng karagdagang mga checkpoints upang mahadlangan ang pagkilos ng mga armadong grupo at iba pang mga criminal elements na maaaring gamitin ng mga politiko sa darating na eleksyon sa Mayo. Hinikayat ni Gairlan ang mga police officials na pangunahan ang pagsasagawa ng peace covenant sa pagitan ng mga kandidato upang mawala ang tensyon. Sinabi pa niya na pinaiigting na nila ang kanilang preparasyon para sa darating na halalan kasama ang COMELEC at Armed Forces of the Philippines. Para sa Radyo Vision, Annabella Grosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan Tandag with Nerissa Espinosa. Nerissa, maradyaw na buntag, konektado ka. Na buntag, kasalukuyang ginagawa ang pang-15 liga ng mga barangay Provincial Assembly dito sa Surigao del Sur. Ang 2 at 3 araw na pagtitipon ng mahigit sa 300 punong barangay sa buong lalawigan ay nakatutok sa usapin ng pagsusulong ng barangay tourism tungo sa pag-unlad ng kabuhayan at ekonomiya ng bawat barangay. Ngayong araw, papangunahan ni na Tourism Undersecretary Benito Bengson Jr. na tatalakay tungkol sa tourism management at Mr. Jethro Nicolas Lozada, Assistant Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA para naman sa Tourism Road Development and Tourism Culture and Industrial Development. Nakatakda rin na magbigay ng updates tungkol sa industriya ng turismo sa Rehiyon 13 si Department of Tourism Caraga Regional Director Letty Tan, habang si Colonel Isidro Purisima, Brigade Commander ng 402nd Brigade, ay siya namang tatalakay kaugnay ng kapayapaan at katahimikan sa buong lalawigan.
Paksang diwa ng 3 araw na pagtitipon ay harnessing the potential of barangay tourism for socio-economic enhancement. Para sa Radyo Vision, Nerissa Espinosa ng Tandag, Surigao del Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Nerissa Espinosa. Puntahan naman natin ka Francis ang Zamboanga Radyo ng Bayan kasama si Elsie Molina. Buenos dias, Elsie. Konektado ka. Buenos dias, Pilipinas. Inumpisahan na kahapon dito sa lungsod ng Zamboanga ang cloud seeding operation na pinangunahan ng Task Force El Nino ng Pag-asa Department of Agriculture. Personal sinubaybayan ng Pag-asang pagsagawa, lalong-lalo na ang pagtumbok kung saan banda ang sinasabing seedable clouds na pwedeng isagawa gamit ang state-of-the-art equipment na kaalaman. Aliwanag ni Engineer Lorenzo Moron, weather specialist ng Pag-asa, ang cloud seeding ay nasa pamumuno pa rin ng Department of Agriculture's Bureau of Soil and Management at ang opisina ng Pag-asa ang siyang gagawa ng Operational Research Development Plan. Sa utos ng alkalde ng lungsod, Isabel Limago, ginawa ang operasyon sa planong maibsan ang lawak na pinsala ng El Nino dito sa lungsod ng Zamboanga. Umabot na sa 860 hektaryang sakahan ang napinsala dahil sa matinding tagtuyot at umabot na sa halagang 20 milyong pisong produktong agrikultural ang nawalan sa mahigit 900 magsasaka. Ang tagtuyot ay nagdulot din ng pinsala sa irrigation system ng lungsod at ang pagrasyon ng tubig na maiinom ng mga kabahayan. Para sa Radyo Vision, Elsie Canigo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. Okay, good morning sa inyo. Pakibati po kay Carl na nagpiprepare na for school mula kay Reyna ng Zogod, Southern Leyte. Okay, at Ito pa, meron Ka Francis. pahabol. Good morning, Idol Ka Francis, Thank Ms. you. Zarina, and Sir Alan. Miss Mimi, Tropang Ganda. Happy trip kay Tess de Guzman, pabalik ng USA. Si Liza Manuel ng Tropang Ganda. Okay, Tropang Ganda. Good morning, Ka Francis, or gwapong Ka Ay, Francis, at salamat, gandang Ate salamat. Zarina. Okay. Greet niyo po ang lahat ng taga Borongan City. Thanks po and more power, John po ng Borongan City. At good day po, Sir Ma'am. Ang ganda po ng programa niyo. Advice ko lang po, isipin sa botohan, wag na nating ibalik yung mga kalupitan na naranasan natin noon. From Jeffrey of Northern Samar. Thank you po. very much. Maraming salamat po. At alamin natin ngayon, kamusta na ang lagay ng panahon? Yes, Ka Francis, puntahan natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Jessie Basco para sa weather update natin ngayong umaga. Magandang umaga, Jessie. Konektado ka. Good morning rin sa Rina and Ka Francis at good morning po sa ating mga viewers and listeners. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Dalawang wind system pa rin po ang nakakaapekto sa ating bansa. Ito yung northeast monsoon o hanging amihan. Dito po yan sa may northern and central Luzon. Habang itong tail end of a cold front naman ay patuloy pong magdadala ng mga pag-ulan dito yan sa may area ng Bicol region at eastern Visayas. So asahan po natin ang light to moderate rain showers para naman po yan dito sa may Bicol region at eastern Visayas. Samantala itong hanging amihan ay magdadala po ng mga mahihinang pag-ulan. Lalo na dito po yan sa may area ng Cagayan Valley. For Metro Manila, Ilocos Region, kasama po ang Cordillera, maging ang bahagi po ng Central Luzon, makakaranas po tayo ng fair weather condition. Ito po yung maliwalas na panahon, pero ayon sa Pag-asa, may chance pa rin po yan ng mga mas mahihinang pag-ulan. At sa litirang bahagi po ng ating bansa, may kainitan rin po ang panahon, though magkakaroon pa rin po tayo ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Silipin naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. So para po sa Legazpi, makakaranas nga po kayo ng light to moderate rain showers dahil po yan sa tail end of a cold front. Habang ang Tugigaraw naman ay mataas ang chance na makaranas rin ng mahihinang pag-ulan dahil naman yan sa hanging amihan. Lawag, Olonga po, Tagaytay, Metro Manila, Baguio at Puerto Princesa, fair weather condition. For Visayas area, kasama po dito ang Iloilo at Bacolod, good weather condition. Tacloban at Metro Cebu, magiging maulan rin po ang inyong panahon. At para naman sa Mindanao area, maaliwalas rin po ang panahon dito yan sa may Cagayan de Oro, Metro Davao, hanggang dito sa may area ng Zamboanga. Ang temperatura, maglalaro po yan sa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, silipin naman natin ang naging lowest
temperature. Ayon sa pag-asa sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, kahapon sa Baguio City naranasan po ang 13 degrees Celsius. So lowest po natin yan. Ang Itbayat nasa 16.8 degrees Celsius. Naranasan din ang malamig na panahon sa Basco. Umabot lamang po yan sa 17 degrees Celsius. Hindi naman nalalayo ang Calayan na merong 18 degrees Celsius at para po sa Sinait, umabot naman yan sa 20.2 degrees Celsius. Samantala, ilang bahagi po ng ating bansa nakakaranas rin ng mainit na panahon, partikular na yung mga areas sa southern part ng Pilipinas. So kabilang nga po dito ang General Santos na merong 35 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, madalas fair weather conditions, so medyo may kainitan din po ang panahon at ang temperatura ay nasa 34.8 degrees Celsius. Sa Cotabato naman ay umabot po ang temperatura sa 34.1 degrees Celsius. Sa Davao City, 33.8 degrees Celsius at pare-parehas namang nakapagtala ng 32.4 degrees Celsius ang Subic, Butuan at maging ang Malay-Balay area. Yan muna ang data sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision. Mula sa Pag-asa, DUST, ako po ang inyong weather buddy, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. Okay, good morning, Sir Idol at Ma'am Zarina. Late Happy Valentine's Day kay Roxanne, I love you, mula kay Eisenhower ng Bicol Region. Gandang umaga, Macho Guapito ka Francis at gandang sexy Miss Zarina. Thank you, thank you, thank you. Hindi nakakasawa ang programa nyo dahil sa maganda nyong balita. Pakibati naman ang gandang umaga, mga mahal ko. Lagi silang nakatutok sa programa nyo. Si Andrea at Rodeline from Rodel ng Bulacan. Maraming salamat po. Okay, at sa puntong ito, binabagtasan natin ang ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition. Zarina, narito na ang ating piling panauhin. Sa umagang ito, kaugnay ng ating Oral Health Month Celebration. Ipakilala mo na. Kasama natin ngayon ka Francis at sa ating mga tagapakinig at nanonood si Dr. Maridine Lacson ng Philippine Dental Association. At ang ating usapin ay tungkol po sa Oral Health Month. Magandang umaga po, Doktora. Magandang ngiting umaga po sa ating lahat. At salamat, Doktora, at napasyalan niyo ang Radyo Vision para mailahad natin ang kampanya ng ating Philippine Dental Health Association, gayo bilang isang dalubhasa sa larangan ng pagkakaroon ng magandang ngiti, no? At kalusugan sa kasama na yan. Etong si Dr. Maridine ay isang lecturer sa oral health, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. At sinisikap nila ngayon sa pamagitan ni Dr. Maridine Lacson ang pagpapalaganap ng kanilang advokasya ng Philippine Dental Health Association para sa dagdag kamalayan natin kung paano natin pananatiling masigla, maganda ang ating mga ngipin. Good morning, Radyo Vision. Nagsipilyo na ba kayo? Okay, sige. Doktora, Yes po. bilang panimula po, kamusta na po ba ang mga pagsisikap o efforts na ginagawa ng ating Philippine Dental Health Association, lalo na ngayong buwan na ito ng buong buwan ng Pebrero, para po mabigyan ng natin ng diin ng bawat mamamayang Pilipino ang kalusugan na dulot ng magandang ngipin? Ang Philippine Dental Association po ay napaka-active sa kanilang adhikain na ipa-inform sa lahat ng tao na importante po ang oral health. Kasi sa pamamagitan ng pagbabrush, floss, wash, or rinse, at sa pagbisita po sa kanilang dentista ng regular, kailangan po nila itong kailangang isipin at gawin. Ayun. So, hindi lang po pala natatapos doon sa brushing your teeth after every Tama meal. po. Kinakailangan meron pa rin mga floss procedures and rinse procedures. Yes, ito pong tatlo na to ay nagiging 100% na kalinisan. Kailangan po nating malaman na ang pagbabrush, you only clean 65%. Kailangan pong 100% through flossing and rinsing or oral washing. So, ibig sabihin, brush alone will not do it. We need to have a good flossing. Alam ko pong mahirap mag-floss, pero talagang effort po ang kailangan gawin natin. Kasi yung mga in-between, dun po talaga sumisiksik yung mga kinakain natin. At hindi po nare-reach yun ng mga brushes.
Ayun. Yun. Kahit na toothpick ang gamitin mo. Minsan nga po hazardous yung toothpick Yes. pagka na diretso, yung gums po nagre-recede. Wow, yung pala. pamamaraan. Oo. Matutusok yung ano, Oo. magdudugo Pero pa. pero sa ngayon po sa base sa estatistika na monitor ng ating Philippine Dental Health Association, gaano po ang tingin ninyo sa kawalang pansin o malasakit ng ating mga kababayan sa pangangalaga ng kanilang ngipin? Sa ating pong statistics, 92.4% ang pong merong dental decay. Wow. Kaya napaka-pursigido po ang Philippine Dental Association na kung hindi man po ito babaan, ay kailangan hindi ito tumaas. Malaking porsyento po ito, kaya po kami ay halos araw-araw nagsasabi sa mga tao na kailangan nilang mag-concentrate on their oral health. Not only that, 78% naman po ay gum disease. Wow. Ito po ay hindi ikinasisiya naming i-report, but hindi po namin kakayanin ito. Ibig sabihin, total oral awareness po ang kailangang i-emphasize sa mga tao. Doktora, Zarina. ano yung nagiging cause nitong tooth decay at pati itong gum disease? Ma'am Sarina, importante po talaga ang panatiliin ang ating oral hygiene. Sa pamamagitan po ng hindi pag-toothbrush, would also lessen that tendency na maging malinis siya. Another would be yun nga po, yung pag-smoke. Pangalawa po ay yung, as I said, poor oral hygiene. Ito po ang kailangang i-emphasize. Ayun. Yun, even pag smoke daw ka, Francis. Oo nga, ba't nakatingin ka sa akin? pero doktora, paano natin talagang pananatilihin? Siguro, itong mga younger generations natin, ito na ang medyo pagtutuunan natin dahil kaming mga naunang henerasyon, talagang hindi natin nabigyan ng ganong pagpapahalaga yung Attention. education na yan tungkol sa oral hygiene. Sa mga kabataan ngayon, ano may papayo nyo sa mga magulang sa pagtrato ng pangangalaga ng ipin ng ating mga bata, lalo na yung mga 2 years old pataas? Una po ay ipaalam sa lahat ng mga magulang na ang unang pagbisita sa dentista ay ang kanilang first birthday. So, maging 1 year old? 1 year old po. Okay. So, kailangan i-emphasize nila na ang pagbisita ay importante. Ang edukasyon sa mga bata sa pamamagitan din ng pagtamang pag-toothbrush. Lalo na po, nakakaligtaan nila na hindi lang ngipin ang kailangan i-toothbrush. Pati po, dila, kailangan po. Malaking bagay po ang na-stakan na mga dumi doon sa dila. Yun nga po, yung floss in between, kailangan gagawin din po nila. Between 1 to 7, actually, kung maganda po ang set ng ngipin, ang nanay po ang i-comment on that. Pero 7 pababa, pagkapalpak ang ngipin, nanay na trabaho po yan. Okay. Kasi siyempre mahihirapang mag-floss ang mga bata. Mga bata. Ang pamamaraan nga lang po, halimbawa pag nag-floss po tayo, kailangan po isang elbow. Right? Ang haba. Ang haba po. Okay. Tapos pag kinat po natin yan, ang ating pong middle finger, 1, 2, another side, 1, 2, at saka po in between. Ayun. Pati po wag nilang stuck dun sa lugar. Dapat po ilabas nila agad. Pataas. Okay, pataas. Baba, Tas tas pababa. pataas po. So, yung iba po, actually, nagulat po ako sa isang nanay, naku, tipid na tipid ako sa floss. Kasi mahal yung dental floss. Oo nga po. Marami na pong mga ganito. Others are asking, ano ba, wax ba o unwax? Research have shown wala pong diferensya, pero mas cooperative po ang pasyente pag waxed yung floss po nila. Okay. May tanong po muna rito bago kami mag-follow up ni Zarina mula kay Ferdinand Cainta. Wala po bang effect yung breath spray sa ngipin? Ang breath spray po could have been very transient. So, kung ang ngipin po ay talagang bulok, kung ang ngipin po ay hindi maayos at talagang may mga pastahin at hindi po at na-stuck po yung mga ngipin doon, spray will just be temporary. Temporary lang. Okay, kailangan po natin ng permanenteng solusyon. Okay. Pero yung sinasabi niyong regular visiting the dentist, hindi po panakot sa bata na dadali sa dentista para tumigil. Kung hindi, gaano po ka-regular dapat? Nakagisnan po natin na twice a year.
Okay. Pero may mga instances po na kinakailangan na every 3 months, lalo na po pag may mga gum disease na. Okay. So, kailangan po ng check-up, which right now talagang nagkakaroon po ng pangmalawakan na general check-up dahil sa Dental Health Month. So, please go because it is free for them para ma-appreciate nila kung ano ba talaga ang problema nila at this very moment. Zarina. Doktora, yung mga sakit sa ngipin or problema sa ngipin, nagkakaroon ba o nagresulta ba yan sa matinding sakit? Halimbawa, ang entrada po ng pagkain sa ngipin. So, in other words, pag hindi po siya completely na ma-masticate, dahil syempre wala na pong Hindi na kumpleto. masticate, hindi na po kumpleto. So, nagkakaroon po tayo ng constipation. Kasi trabaho ng ngipin, ginagawa ng internal organs pa. Right. So, another would be, yun nga po, kung masyado na pong bulok dun sa loob, pag ang Streptococcus mutans po ay nag-stock, ang housing niya ay sa ngipin, sa tonsils, at saka sa puso. So others are asking, ba't yung anak ko laging may tonsillitis? Pagbuka po ng ngipin, ang sasabihin nga ng pediatrician, pumunta ka muna sa dentista. Ayun. Ikaw kanina may problema kasi nasabi sa akin, Zarina yung wisdom tooth. How would you treat wisdom tooth? Kasi Ano, kailangan bang dumaan sa surgery talaga? Or merong parang bunot Dito lang? naman po, 98% of the population has an impaction of the third molar. So, meron po tayong 32 na ngipin. Siya po ang pang 31, 32, 33, and 34. Alam niyo po ba, uugatin natin to, ba't nangyari nagkaroon ng impaction? So, mali po ang pagtubo, hindi po siya makalabas. Okay. Nung unang panahon, ang mga kinakain po natin ay talagang minamasticate. Ginaganyan. Nginunguya talaga ng Nginunguya gusto. po talaga. So, ang tendency talaga, ma-enhance po yung arch niya. Ngayon, kakainin na lang, i-blenderize pa. Yes. Kailangan po naka-straw, tama? Pero naka-blenderize na. So talaga nagkatamaran na po ngumuya. Diretso na po ang pagkain. So ang tendency po, hindi na po na-enhance. Ang dapat pa sanang tubuan ng third molar. Okay. Tanong mula kay Joven ng Makati. Ano po ang cause kung bakit nagkakaroon ng bleeding gums or gingivitis? Number 1 pong cause would be tartar o calcular deposit. Silang tatlo ay they hate each other. So ano yon? Yung gums, yung ngipin na nagiging housing nung tartar, at yung pong bone. So pag yung pong tatlo nagkahiwa-hiwalay, then ang una pong dinadamage niya ay ang ating gums. Ayun. So ang pinaka culprit dito, ang pinakadahilan would be yung tartar. And of course, yung eating po of a well-balanced diet. Ayun. Okay. Habol, Jane ng Quezon City. Kailangan po bang operahan ang compacted tooth? Okay, it is an impacted tooth. So, kailangan po siyang matanggal kasi po nagkukos po siya sometimes ng crowding sa anterior. Ayun. So, kasi talagang pinipilit niyang makalabas. Right? Nagsusungki. Nagsusungki. Ayun. Tama po. And then, yung pong katabi niyang ngipin, pagka po kayo ay kumakain at nakalabas na siya ng konti, ang nangyayari po, lahat ng kinakain nyo, nakakapasok, pero hindi na siya nakakalabas. So, ito pong katabing ngipin, nagkakaroon po siya ng cavity rein. So, yung offending tooth din po ay naaapektuhan. Okay. So, pa-opera mo na yan. Yung mabalik ko lang doon sa wisdom tooth. Namamaga. Kailangan talagang tanggalin yung wisdom tooth dahil nga hindi siya makalabas ng maayos. Yes, kasi po, mas magkukos siya ng harm rather Yes. than staying there. And then, magkakaroon pa ng mga joint problem. Pero gano'ng katotoo, Doktora Maridin, yung kasabihan? Dahil bata pa ako, naririnig ko na ito sa mga matatanda. Kapag tinubuan ka na raw ng wisdom tooth, nangangahulugan may wisyo ka na. Okay. Nakakatuwa po. Alam niyo po ba kung bakit pinangalan siya ng wisdom tooth? Because it erupts 17 to 21. 17 to 21 more or less. Ayun. So, dapat at that time, meron ka ng panimbang pati sa pag-iisip mo. Nandun ka na sa total adulthood. So, kaya dapat may wisdom ka nang mag-decide, maggawa ng sarili mga buhay. Yung ganyan. Tuwan-tuwa si Serena. Kasi dalawa na siya. Oo, talaga. So may wisdom na talaga. Oo, nagkaroon na siya ng, meron na siyang mapagdidesisyon. Nakapagdesisyon na siya kagad. Pagtubo pa lang ng wisdom tooth. Bago Very pa good. lang.
Oo nga. Kaso Applicable. 17 to 21, Doktora. 17 to 21. Others would Yes, have beyond it there. beyond that time, ang tendency nga po mag-cause ng mga ganon. Although it can also be cystic in nature, but obviously sana hindi po nga mangyari. Wag na nating ipahintulot na mangyari. Okay. Last question. Ilang taon po ba lalabas ang permanent teeth ng mga bata mula kay Helen ng Laguna? Okay, magandang umaga, Helen. Usually po, nag-start po yan ng 6 years old. Tapos lahat po ng mga ngipin hanggang maging 32 siya ay may 6, may 7, may 8. So, kanya-kanya po silang pagtubo ng tamang panahon. Okay. Maraming salamat po, Doktora. Okay. Maraming salamat. Sana po makatulong ang ating Radyo Vision sa pagpapalaganap ng oral hygiene, oral health care sa panahong ito ng buwan ng Pebrero onwards. Dahil alam namin kampanya nyo yan. Oo nga po. Again, on behalf of the Philippine Dental Association, isang karangalan po na kami ay mapasama dito sa mapakagandang Miss Serena at ang ating Ka Francis. Again, this month is the Oral Health Month. Love your teeth and be very healthy. Thank you very much. Maraming salamat po, Doktora Mary Dean Lacson ng Philippine Dental Association. Okay, at kasama nyo kami sa kampanya. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan, at balikan natin si Mr. Audrey Goriseta sa ikalawang bulusok ng mga balita. Audrey, go! Maraming salamat ka Francis. Sinamantala ni Pangulong Aquino ang pagkakataon na makahikayat ng mga investors sa California at mamuhunan sa Pilipinas matapos itong dumalo sa US-ASEAN Summit sa Sunnylands. Sa pamamagitan nito, inaasahang magkakaroon ng dagdag na trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Balita mo kami, Rocky Ignacio. Mula sa pagdalo sa ASEAN-US Summit sa Sunnylands, dumating na si Pangulo Aquino at delegasyon sa Los Angeles, California para sa pagsisimula ng working visit. Nakipagpulong si Pangulo Aquino sa grupo ng mamumuhunan sa California para hikayatin tingnan ang potensyal ng Pilipinas sa larangan ng negosyo sa creative sector at technology. Kabilang na dito ang pamunuan ng Walt Disney International sa pangunguna ni Andy Bird. Inilatag rin ang Pangulo sa pulong kung paano pa masusuportahan ng Pilipinas ang nasabing industriya. Humarap din ang Pangulo sa pinuno ng Western Digital Corporation na si Steve Milligan. Tinalakay ng dalawang posibleng pagpapalawak ng puhunan ng Western Digital Corporation sa Pilipinas. Nasa manufacturing sector ang kumpanya kung saan may 600,000 square feet plant sa Laguna Technopark. 10,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa naturang kumpanya. Plano naman ng ACOM Growth Solutions na palawakin ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Sa pulong ni Pangulo Aquino, sa pinuno nito na si Michael Donnelly, nagpahayag ng kahandaan ng pamahalaan na tumulong sa pag-hire at training ng mga engineers kaugnay ng planong pagpapalawak ng operasyon at plano na makipag-partner sa private sector kaugnay ng infrastructure development. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Los Angeles, California. Samantala, ibinida ni Pangulong Aquino sa Los Angeles World Affairs Council Forum ang mga programang ipinatupad ng kanyang administrasyon para maiahon sa kahirapan ang mahigit 7 milyong Pilipino. Ipinagmalaki din ng Pangulo na naging matagumpay ang kampanya laban sa mga korap na opisyal ng gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nagbabalik para sa balita si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulo Aquino na nanatili ang posisyon ng Pilipinas na resolbahin sa mapayapang paraan ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Sa Los Angeles World Affairs Council, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng matatag na seguridad sa pagtamo ng kaunlaran. Maging sa open forum sa harap ng Los Angeles World Affairs Council, naging tanong ang agawan ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero git ng Pangulo, hindi naman nakasentro lamang sa usapin ng teritoryo ang ugnay ng dalawang bansa. Our country is interested, any government, our government is interested in improving the lot of our people. Now, prosperity cannot happen in instability. So we are asking cooperation in promoting stability as a necessary groundwork or as a necessary base for prosperity to happen for all our respective peoples. So we did point out as a last point, in 2011, Philippine companies had invested something to the tune of $2.5 billion in China's economy. China invested $600 million in the Philippine economy.
They send us at that point in time about 200,000 tourists. And at that point in time, we sent them 800,000 tourists. So we said, you have a very good situation, no matter how you look at it. And they responded in 2011 by saying our disputes in this body of water should not be the be-all and end-all of our relationship. But unfortunately, when they stopped, for instance, their importation of our bananas, part of the reason was this dispute. And the only tension actually that does exist is primarily because of our differing views as to who is entitled to what. Sa okasyon, ibinida na rin ng Pangulo ang malaking pagbabago sa bansa mula sa pagpapalakas ng edukasyon hanggang sa pagkakaroon ng trabaho at mga oportunidad. What guarantees? Well, the only guarantee I can give you is an opportunity that is increasing. The numbers speak for themselves. We are at lowest unemployment figure. Overseas foreign workers, when I started out, was pegged at about 10 million of our countrymen. The number now at the high point is about 9.4 million. They didn't disappear. They went back home. Or a lot of them did come back home. Even at the height of the Arab Spring, 2011, we were just starting out, engineers from Libya, and quite a large number of them, actually had jobs already waiting for them by the time they landed in Manila. Muli ring inilatag ng Pangulo ang aksyon ng pamahalaan para papanagutin ang mga abusado sa kaban ng bayan. Patunay sa ipinangako sa mga Pilipino noong 2010 na maupo sa pwesto na kung walang mahirap, walang kurap. Nagpatupad-an niya ng mahalagang programa para makaahon sa kahirapan ang mahigit 7 milyong Pilipino. As you can see, my parents have bequeathed to me a solid legacy of speaking before communities in the United States. Today, I return to share how we are harvesting the fruits of sacrifice. That of my parents, but more so that of millions of Filipinos who stood for freedom in those dark days. Perhaps like any youthful democracy, the years after martial law were not free from missteps. My own ascent into office marked the end of a lost decade, during which my predecessor was besieged, amongst others, by allegations of corruption. True enough, just as Filipinos unseated the dictator in 1986, they flocked to the polling stations in 2010 to vote not for personality, but for the idea that defined our campaign. In Filipino, it's called kung walang korap, walang mahirap, which translates to where there is no corruption, there will be no poverty. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Posibleng malagdaan na ni Pangulong Aquino ang executive order para sa dagdag na sahod ng mga government employees sa kanyang pagdating sa Pilipinas ngayong Biyernes. Sa media interviews sa Los Angeles, sinabi ni Pangulong Aquino na nais lamang niyang makita ang ginawang pag-aaral ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at Budget Secretary Butch Abad sa implementasyon ng Performance-Based Bonus o PBB at Performance Enhanced Incentives o PEI. Nais kasi niya matiyak na hindi nadodoble ang mga bonus ng mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng PBB at PEI. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa Radyo Vision, ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, masiglat magandang umaga, gwapong Sir Francis. Salamat po. At sweet mong partner, Zarina. Nakikinig po kami dito sa DENR, Sentro Taytay, Palawan. Uy, mabuhay ang Radyo Vision. Maraming salamat po, Rodel Dorado. Thank you very much. Good AM, Ka France. Tanong ko lang, Ka France, asa na ba ngayon si Ma'am Vivienne? Naku, hindi na makamove on ito. From Lendi ng Maasin City, Southern Leyte. Matagal na niya kaming iniwan. Okay, Zarina. Ito naman po, hi kuya or ate. Greet ko lang po ang pamangking kong si Hariel Labana ng Barangay San Policarpio, Calbayog City. Pagbati galing kay Mars ng Tinambakan. Hello po. Hi kuya ate, greet ko po ng happy birthday ang pamangking ko si Hariel Labana. Birthday pala niya ngayon. Ayun, happy birthday po. Okay. Samantala, sa ikalawang bulusok at sigwada ng ating provincial roundup, puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gupay. Hazel na imbagabigat, konektado ka.
Naimbag nga Bigat Pilipinas, 11 people's organization na nakabase sa bayan ng Tinokpok, Kalinga, ang lumagda ng kontrata sa DENR na magtanim sa 50 hektarya sa ilalim ng National Greening Program ng Aquino Administration. Sinabi ni Magdalene Buyugan ng Tenroc, Kalinga na sa ilalim ng kasunduan, required ang mga cooperators na magtanim ng punong kahoy sa lupaing 50 hektarya ng 1,666 seedlings. Nabigyan ng mga people's organization ng budget na 8 pesos isang seedling, 5,500 pesos para sa site development at 1,000 pisong maintenance fund sa loob ng isang taon. 3,000 piso kada hektarya na ibibigay sa second year per hectare at 2,000 sa third year. Upang masiguro ang high survival rate ng mga maitanim, kailangang maibalik ng mga partners, people's organizations, ang mga damaged reforestation sites at magtanim o mag-replant sa loob ng 3 taon na maintenance period. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan, Tabok City, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gupay. Puntaan naman po natin ang Radyo ng Bayan sa Naga kasama si Jane Betito. Diyos marhay na aga, Jane. Konektado ka. Maray na aga sa Indugabo. Naniniwala at malaki ang pag-asa ng mga otoridad dito sa lungsod ng Naga na magiging matahimik ang campaign period ng mga lokal na kandidato sa lungsod hanggang sa araw ng halalan sa 9 ng Mayo. Dahilan nito ay ang ginawang covenant signing at integrity pledge nitong nakaraang araw ng lahat na lokal na kandidato dito sa Naga. Ang covenant signing na isinagawa sa Plaza Quezon ay dinaluhan ng mga kinatawan ng Naga City Police Office, Philippine Army, COMELEC, Paris Pastoral Council for Responsible Voting at ng mga kandidato. Layunin ng paglagda sa kasunduan at integrity pledge ng mga kandidato na magkaroon ng matahimik na pangampanya at maiwasan ang anumang marahas na insidente. Partikular na isinusulong nito ang pagsunod ng mga kandidato sa mga probisyon ng Fair Election Act, lalong-lalo na ang hindi pagpaskil ng mga campaign materials sa mga hindi designated poster areas. Wala sa DWRB Radyo ng Bayan Naga, para sa Radyo Vision, Jane Betito, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jane Betito. Sir Francis at Gandang Zarina, kailan po yung presidential order ng SSL? Thanks po. God bless. 9118. Aba, pagbalik dito sa Pilipinas. Go na yan. Good morning, Ka Francis at Miss Zarina. I-greet ko lang po ang papa ko na si Kagawad Herato Katayok na nakikinig ngayon. Thanks from Jeff Rocks ng Pangasinan. Pagasihan, Hingog City. Good morning po, Ma'am Zarina and Kuya Francis. Gusto kong batiin ng hi ang mga tao sa Tabo Manok, Usman family, Undog family. It's me, Aimee. At good morning po Kuya Francis at Ma'am Zarina. Sang-ayon po ako sa comment ni Manny Pacquiao. Kasi labag po yan sa batas na mahal na Diyos. Si Fred po ito ng Pio Duran Albay. Happy viewing sa mga organic farmers sa aming Barangay Alma Kapungas Coordinator ng Organic Farmers Association. Mabuhay po tayong lahat. Okay. And with that, Zarina, gusto ko po magpasalamat sa lahat mga nakinig at nanood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ngayong araw ang aming edisyon, maaari lamang po mag-log on sa PTV page sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. at ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a fruitful Thursday ahead of us. God bless! Until tomorrow, maraming salamat po.